Kung sasabihin kong may mga tao na kahit sarili mong kamag-anak ay maaring maging dahilan ng pagkawasak ng iyong tahanan, maniniwala ka ba? Hindi ito tungkol sa pagkapuot sa pamilya. Ito ay tungkol sa isang babalang paulit-ulit na ipinapakita sa Biblia na ang maling impluensya ay maaring manggaling sa mga taong pinakamalapit sa atin. Bago mo muling buksan ang pintuan ng iyong tahanan, alamin muna ang 7 uri ng kamag-anak na dapat mong pag-ingatan. Sa Chess Corner tayo'y magsama-sama, liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot, pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Chess Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Sa bawat kwento at turo, May mga taong pinakamalapit sa atin at kadalasan sila rin ang nagiging dahilan ng pinakamalalim na sugat. Hindi lahat ng kamag-anak ay masama. Ngunit ayon sa Biblia, may mga uri ng tao na kapag pinayagan mong sirain ang kapayapaan ng iyong tahanan, maaari nilang wasakin ang iyong pananampalataya, ang iyong pamilya, at maging ang iyong kinabukasan. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang 7 uri ng kamag-anak na dapat mong pag-ingatan ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Una, ang palaging nag-uudyok ng kasalanan. 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. Kung ang isang kamag-anak ay palaging hinihikayat kang gumawa ng kasalanan, gaya ng uminom, magsugal, magnakaw, manloko, o lumayo sa Diyos, binabalaan tayo ng Biblia na huwag hayaang maimpluwensyahan tayo ng ganoong samahan. Pangalawa, ang palaging nagdadala ng alitan. Proverbs 6:16-19. Isa sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos ay ang taong naghahasik ng away sa pagitan ng magkakapatid. Kung may kamag-anak na tuwing dumadalaw ay puro tsismis, paninira at pag-aaway ang dala, dapat tayong maging maingat. Pangatlo, ang mapanlinlang. Proverbs 12:22. Ang panlilinlang ay sumisira hindi lamang sa tiwala, kundi maging sa buong pamilya. Pang-apat, ang walang paggalang sa Diyos. Psalm 1:1. Hindi sa kamuhian sila, ngunit hindi rin natin dapat hayaang unti-unti nilang sirain ang ating pananampalataya. Panglima, ang tamad ngunit umaasa sa iba. 2 Thessalonians 3:10. Ang Biblia ay nagtuturo ng pagtulong, ngunit hindi nito hinihikayat ang katamaran. May malaking pagkakaiba ang nangangailangan at ang taong ayaw magsikap. Pang-anim, ang mahilig mang-abuso. Ephesians 4:31. Hindi kalooban ng Diyos ang anumang uri ng pang-aabuso, pisikal man, emosyonal, o salita. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang pagtatakda ng tamang hangganan.
ang 7, ang ayaw magbago. Proverbs 29:1. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang taong paulit-ulit nang tinatanggihan ang katotohanan at ayaw magsisi ay maaaring magdala ng paulit-ulit na problema sa buong pamilya. Hindi itinuturo ng Biblia na kamuhian natin ang ating mga kamag-anak. Sa halip, itinuturo nitong maging matalino, magmahal, ngunit may hangganan, magpatawad, ngunit huwag hayaang paulit-ulit kang abusuhin, at higit sa lahat, gawing tahanan ang inyong bahay ng pag-ibig, kapayapaan, at presensya ng Diyos. Kung naging makabuluhan ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe, at isulat sa comments. Alin sa 7 ito ang sa tingin mong pinakamahalagang iwasan? Comment below at ating pag-uusapan sa susunod na video. Maraming salamat! Every piece of evidence tells a story. Every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education. Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.